Garcia at pansamantalang humahalili sa Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon dito sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Mula sa perspektibo ng aking panauhin ngayong umaga, ano ba ang pangyayaring humantong sa agawan ng pwesto doon sa kanila sa Makati? At ngayong bumalik na siya sa kanyang opisina para ipagpatuloy ang obligasyon ng kanyang sinumpaan, tuluyan na bang maayos ang lahat? Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Let us welcome to the program ang Vice Alcalde ng siyudad ng Makati, the Honorable Romulo Kid Peña. Morning, sir. Good morning po. Yes, sir. Good morning. Umaga po sa inyo. Let us get straight na po tayo, Vice, ano po. Bakit nga pala Kid ang inyong, ang inyong nickname? Romulo Kid Peña. Siyempre, natatanong po yan ng ating mga kababayan. Eh. Well, alam niyo po, simula po nung medyo bata-bata pa ako, mahilig po ako sa boxing. Opo. So, medyo madalas nakakatuwaan po tayo at napapalaban minsan. Boxing. So, yung palang Kid Kulafu, ikaw naman Kid din. Kid Peña. Kid Peña. Opo. Ayun. Opo. Sir, nung simula na bumalik po kayo sa pwesto as Vice Mayor, Opo. Bumalik na po ba ang normalidad ng City of Makati o yung tension ay naandun pa rin? Alam niyo po, sa katotohanan, ang kagandahan po sa lungsod ng Makati, kami may kanya-kanya po kami mga role dyan. Yes, sir. Since po tayo ay binigyan ng direktiba na bumaba at bumalik na po sa pwesto ng pagka-Vice Mayor, back to normal po kami. Lahat po ng dokumentong naantala na supposedly hindi ko daw po na pinirmahan, pinirmahan ko na po lahat. So ngayon po kumpleto na lahat-lahat. Nakasweldo na yung mga empleyado natin, lalo na po sa City Council. Nakasweldo na po sila. Mukhang yung opisina ko na lang po yata ang hindi pa yata po nakakasweldo. Yung Office of the Vice Mayor. Pero nilalakad na rin po yung papel po nun. Yes, sir. Sir, dito po sa sinasabi nila na kayo naman daw po before naging kaalyado ng mga Binay. Ano nga po ba ang katotohanan? Naging kaalyado po ba kayo ng mga Binay kahit pa nung panahon ni Vice President Jejomar Binay hanggang sa kasalukuyan ang kanyang anak? Alam niyo po, sa katotohanan, i-base po natin yan sa record. Yes, sir. Yung pong salitang kaalyado, tama po yun. Naging po kami mga magkakaibigan. Pero pagdating po sa larangan po ng politika, ako po talaga merong talagang sinusunod na path. Yung pong akin, kung saan po yung tama at yung makatwiran. Doon sa pagkakataon pong yun, masasabi ko, working relationship po kami ever since. Kahit paano naman, naging maganda naman. Ito pong nangyari din sa Makati. At siyempre medyo naging napaka-tensyonado, Vice. Nagkasubukan kasi dito ng loyalty, nagkasubukan ng mga pakikipagkaibigan. Opo. Sa inyo bang punto, sa inyong kalagayan bilang dati ng kapitan, naging konsehal, tapos naging Vice Mayor, may mga nasubukan ka ba sa pakikipagkaibigan dito sa nangyaring ito sa Makati? Opo, napakadami. At sa aking pag-iintindi, maski naman po doon sa kanilang panig, marami rin po tayong kaibigan. Lagi po natin tatandaan yung pong nangyari na eksperyensya sa Makati. Dito po, sa katotohanan, ako po tumutupad lamang sa batas. Ako po nananahimik, kaya lang, alam ko po na binoto po ako ng mga taga Makati, hindi po konsehal, kung hindi Vice Mayor. At bilang Vice Mayor, Vice, ang role mo hindi lamang mag-preside ng sanggunian, kung sakasakaling ano man lang mangyari. Sa Mayor, halimbawa, alerto ka dapat. Opo, na ako po halimbawa, ang Mayor po masuspinde o kung ano pa man, ako po yung hahalili. Yung po nakalagay po talaga doon sa aming sinumpaan tungkulin. Ayun. At dito po sa naging kaso kasi, sa mag-ama na mga Binay po, ay yung patungkol sa Makati City Hall Parking Building 2. Opo. Sinasabi, kayo daw po naman dati, nag-sponsor din po kayo ng isang ordinansa na magpopondo para dyan sa Makati Parking Building 2. Opo, alam niyo po, sa pagkakatanda ko po, yun po yung ako presidente pa ng Liga ng Barangay. Pero doon po sa aspeto na yon, kung makikita niyo po, pareho po nang nabanggit po ng dating Vice Mayor, medyo para sa amin, hindi kami kumbinsido doon sa dokumentong ipinakita. Pero gayon pa man, alam niyo po, sa totoo lang, yung pong dokumento na yun, marami pong pwedeng pagtatalo na gagawin doon. Ako po, kung sakasakali, sa pagkakataon po na iyon, tumutupad lamang sa akin pong tungkulin ko rin po. Kayo po ay miyembro siyempre ng Liberal Party, ang ruling party ngayon sa ating pong kasalukuyang administrasyon. Opo.
nagkataon naman na yung po namang inyong mayor hindi miyembro ng Liberal Party. Opo. Kung kayo po ba ang nasa kalagayan, this is hypothetical, Vice, but kung kayo po ba nasa kalagayan ni Mayor Binay, na kayo naman ang mayor, tapos hindi nyo naman kaalyado, will you be doing the same thing? Na katulad halimbawa po na nangyari. Paano po ba yun kung halimbawa ako po yung mayor? Kayo ang naging mayor ngayon. Alam niyo po sa akin, tulad po nung naipakita ko, ako po ay nakakompleto ng cycle at natutuwa po ako na pagbigyan po akong bumalik dun sa aking posisyon. Kung ako po yung mayor nung pagkakataon na yun, ako po tatalima dun sa direktiba. Yung Makati kasi, Vice, laging ang alam Binay, napakadalang nakakilala namin yung Vice Mayor. Kung may isang bagay ba na nagawa itong senaryo na ito, itong pangyayari sa buhay nyo, sa personal na accomplishment nyo as a politician, ano po ito? Yun na po, galing na rin po sa inyo yun. Na unang-una, lagi pong mga Binay na kikilala sa Makati. Ito pong nangyari po nito, hindi ko po kinukonsidera to na para bang ito po sinadya ko. Nagkataon lamang dito sa mga nangyaring ito, tayo po nakilala. Nalaman po ng buong Pilipinas at ng Makati na meron po palang Vice Mayor. Tandaan niyo po, ako po nag-iisang oposisyon. Ako lang po yung hindi kaalyado sa city government ng Makati. Pero doon po sa mga nakakasalamuha ko, yung mga natutulungan ko, nakikilala po ako bilang Vice Mayor. Pero dito sa nangyari pong ito, na hindi naman po natin talagang sinadya, talaga pong dumami yung nakakilala sa atin. At lalong-lalo na po yung ibang mga nagpapatotoo doon sa mga proyekto na maliliit na nagawa ko po. Sabi nila ito namang si Vice Mayor kasi oportunista. Anong masasabi niyo sa sinabing yun? Siguro po yung mga nagsasalita po noon, maaaring yung kanilang interes naaayon po doon sa interes na napapaayon kila Mayor Junjun. Pero alam niyo po yung salita pong oportunista, wala po sa bokabularyo ko yun. Alam po ng mga taga Makati na ako po kontento kung ano po yung aking ginagalawan. Kaya lang, babalikan pa rin po natin ulit yung amin pong sinumpaan tungkulin na kailangan po tumalima kami, sumunod. Ngayon lang po nangyari sa Makati yung may nag-assume. Kung matatandaan po nung iba, yung ibang mga nakakaalam, nung panahon po ni Vice Mayor Toro Yabut, ganun din po, hindi siya nag-assume. Hindi siya nag-assume. Nung nakaraan po, inamin din naman po, sabi rin po ni Vice Mayor Mercado, nung nagkaroon din po ng parang dapat may suspension, hindi siya nag-assume. Ako po, sasabihin ko ng mapalad. Bakit po? Kasi naipakita ko po sa lungsod at sa mga Pilipino na kung kinakailangan pong gampanan ko yung aking role bilang Vice Mayor at hahalilipan samantala dahil nga po mayroong preventive suspension, matama lamang po na gawin ko po yun. Dahil yun po ang kinakailangan sa batas. Nung pong kayo ay makapagpanumpa na bilang Mayor ng Makati, ano po ang kauna-unahang aksyon na kung meron man kayo nagawa bilang mayor ng Makati immediately after taking on the oath of office? Alam niyo po, marami pong mga agam-agam riyan Pero sa totoo lang, lahat po ng direktiba ginawa po namin. Kaya lang, kung mapapansin niyo po, after mga ilang oras, nakakuha po sila ng TRO. So nagkaroon po kami ng lull. Meaning, ako rin po, sa sarili kong kakayahan, hindi naman po ako automatic na naging acting mayor dati. This is my first time. Pero guided naman po ako, nagsasaliksik tayo. Saka lang po namin ginawa yung mga bagay na yan. Diyan yung po malalaman na hindi po tayo oportunista. Lumalabas lamang dyan na talagang tayo, talagang gumanap lang doon sa tungkulin natin. Or otherwise, pinag-aralan ko na yan noon pa. So, ibig nyo sabihin, Vice, simula nung pagpanumpa nyo hanggang sa mag-issue ng TRO mga bandang 11 or 12 o'clock na ng tanghali, wala ka namang karahasan na ginawa? You did not force yourself? No. There was no forced, you did not force the issue, ika nga? Wala pong ganun. Ang sa akin lamang po, binigyan ako ng bagong role. May tour of duty po akong gagawin, which is to be acting mayor. And no offense sa kung anumang panigang nandyan po, at doon po sa mga supporter ni Mayor Junjun, wala po akong nais na kunin ito sa habang buhay o agawin man lang. Hindi ko po yan pinalanulan sa eleksyon. Yan po pansamantala. At dapat po sana maisip po nila na through the years, naging cooperative naman po ako. At yun ang naging position ng legal team ninyo, ng mga advisors nyo. At of course, you cannot explain the position of the DILG Vice, but simula na makapanumpa kayo, nakapag-issue kayo ng ilang mga bagay, ilang mga dokumento, ay naging efektibo na yung pagiging mayor, and therefore, kahit na may ma-issue na restraining order, therefore, yung restraining order, naging fait accompli na, baliwala na yung kanyang... Yun po yung pagkakaintindi rin po namin. At naisip namin na yun po talaga yung, kumbaga yung daan
ng tamang proseso po ng nangyari dyan. Eh, syempre, nagpakawala po ang ombudsman ng preventive suspension, idinaan po sa DILG. Ako po ay local government official. Under po kami ng DILG. Syempre, kung ano man po yung nando sa batas at malinaw naman po yun, eh tayo po yung hahalili, pansamantala. Pansamantala. Opo. Eh pero hindi po ba kapag walang kwenta yung restraining order, and this is without not necessarily preempting yung nangyayaring pagdinig Supreme ngayon Court. sa Korte Suprema. Pero bilang isang personal na opinion lamang, but hindi po ba kapag yung mismong temporary restraining order ay naging walang kwenta Opo. at hindi na-implement fully, wala pong ini-extend ng isang injunction? Opo. Tama po yun. Pero kayo po yung bumaba bilang mayor at kayo po yung naging vice mayor. Opo, with the directive na rin po ng ombudsman, Ng ombudsman. saka ng DILG, without any prejudice dun sa existing na petition ng ombudsman with the Supreme Court. Hindi po ba napaka-dangerous din po, Vice, sa akin lang pong perception, na kung halimbawa po, diba, sabi nyo dati, dapat talaga na sila ng isang vice mayor dahil siyempre, yun ang role talaga, tumaas po kayo Oho. nagkaroon ng vacancy sa vice Opo. mayor. Opo. Kung nagtalaga po ng vice mayor, halimbawa po, ang inyong, ang city council, nagkaroon na po ng vice mayor, hindi po ba, sir, may problema kayo dahil kung sakali po may vice mayor na nakapanumpa at pagkatapos ay pinababalik kayo, wala po kayong babalikan na posisyon. Eh, hindi, ganun din lang po yun. Automatic, yung vice mayor po na acting, bababa din po siya. Ayun. Opo. Ang Makati po, Vice, ay nakilala bilang Binay Country. Opo. Bigyan nyo nga po kami ng konting historical background. Bakit ang isang Romulo Kid Peña ay nanalo bilang Vice Mayor ng Makati samantalang Binay Country siya? Alam niyo po, para sa akin, phenomenon po yun sa Makati. Why? Pag makikita niyo po yung kasimplihan ng pagkatao ko, definitely sasabihin nyo, parang maski sa kapitan, hindi mananalo to eh. Kasi po, alam niyo sa totoo lang, highly urbanized po kaming city. At nakita po dyan, for 29 years, they've existed as the ruling family dyan po sa local politics ng Makati. Pero without offending anyone, yung pong aking istorya, parang kumbaga parang Cinderella story. Kasi I started youth leader, kagawad, kapitan, presidente ng mga kapitan, councilor, and then 2 beses na vice mayor at naging acting mayor. Pero in fairness, sa rise nyo yon, Opo. sa political career nyo, hindi naman kayo pinigilan politically ng mga Binay. Hindi ko po masasabing hindi pinigilan, but basically ginamit po lahat sa akin. Ginamit po lahat ng paraan para hindi po tayo makilala. Maski po sa graduation, maski po sa events ng mga barangay officials, maski po sa kahit na anong bagay para mabanggit, or even sa mga landmarks po ng mga bagong tayong buildings, wala po yung pangalan ko doon. Isang patunay na talagang pinipilit po akong burahin. Pero ulitin ko po, wala pong galit sa puso ko, wala po silang naririnig na ako po may pambabatikos. Bagkus, ako po nakatingin lang. Pinagmamasdangan ko lang po sila at doon sa pagkakataon na yun, gumagawa po ako ng paraan kung paano naman po ako nga makakapagserbisyo sa payak. So constructive leadership naman. Opo. Pero nung kayo ngayon hanggang sa kasalukuyang vice mayor, hindi naman kayo nahihirapan sa mga, siyempre sa pagpipresent, napakahirap yata mag-present po, mukhang kalaban majority ng mga members po ng sanggunian ay hindi nyo alam niyo po, kaagad. nahihirapan po ako. Karamihan po dyan yung mga kaibigan ko. Pero gayon pa man, kahit nahihirapan, kahit na minsan nararamdaman ko na talagang mag-isa lang po ako dun sa kinatatayuan ko, trabaho ko po ito kahit na po mapahiya, kahit na po kung ano pa man, trabaho ko po yun bilang isang lingkod bayan. So kung ano man po yung kapalit ng aking pagiging lingkod bayan at kakaiba sa lahat po ng namumuno sa lungsod ng Makati, tinatanggap ko na lang po yun. Siguro nagsasabi naman, magsapat naman ang budget ng Office of the Vice Mayor ng Makati. Pwede siya makaikot, makapag-implement ng project. Sapat nga po ba kaya, Hindi Vice? po, kasi minsan, nabanggit na rin po, napakalayo po ng komparison ko kay Vice Mayor Mercado nung siya po ang Vice Mayor. Yung pong aking mga tauhan doon, karamihan, mga dati na pong regular doon, ilan lang po yung naibigay sa akin. Minsan natatawa po ako pag sinasabi, meron naman siya mga ganitong mga tauhan sa co-term. Kulang po talaga yun. Lalong-lalo na kung iisipin po natin yung karamihan ng budget ko, 28 million something. Yung 25 po doon pang personal services lang. Pansweldo lang sa tao. And then yung remaining, doon po sa mga pakurot-kurot na parang proyekto. Pero sa totoo lang, mahirap pong gawin yun. Without the Binays, will Makati be the same and will it be performing better kumpara sa kung sila ang mayor, especially kung halimbawa kayo ang mayor? Sasagutin mo yan, Vice, ha? Pagkatapos lang po ng ilang paalala.
Nagbabalik po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason, at kasama pa rin natin the Honorable Vice Mayor ng Makati, Honorable Romulo Kid Peña. At sir, kanina na itanong ko siyempre sa buong bansa ang tingin, pag Binay country, maasenso, maayos, will Makati still be the same even if it is not a Binay who is the top, the chief executive? And for example, kayo ang maging mayor ng Makati, ano ba ang ma-expect namin na magiging Makati after? Alam niyo po, sa totoo lang, they've been there for like 29 years. Unfair pong sabihin na it will still be the same. Tama po, marami po silang naiambag doon. Kaya lang, sa tulad po namin, katulad kami, nila Mayor Junjun, mga new generation po kami ng mga public servants, ang feeling po namin, kailangan yung aming atake po dyan, mas aggressive. Doon sa budget na meron po kami, feeling namin, yung iba pong mga benepisyo dyan, mas dapat doble o triple. O kaya naman, may mga innovations na gagawin. Like for example, sa mga senior citizens, kailangan yung kanilang hospitalization, kailangan makover. Hindi po naman sa pag-ano, mainam naman po yung kanilang ibang mga proyekto. Kaya lang, feeling ko po, personal, na mas mailalagay pa sa ibang level. Mas magle-level up pa po siya kung sakasakali. Kung ako naman po ang bibigyan ng pagkakataon, this is, without saying, parang kumbaga may pinangungunahan ako, ang atake ko po dyan, I started as a barangay leader. So ang tingin ko po sa lahat ng nagiging problema ng lungsod, per barangay. And do you think yun yung advantage nyo? Definitely po. Kasi po, doon mismo, kung si Mang Pepito, si Aling Maria, yung kanilang pang-araw-araw na problema, may ibig sabihin po yun. Pag pumasok ka ng konseho, alam mo na agad sa puso mo na may kakulangan sa ganito, may kakulangan sa ganon. Kami po lahat, tama po, nakikita namin may mga benepisyo. Pero naiisip din namin, through the years, kung yun din lang po ng yun, more or less, kailangan mag-innovate. Kung sakasakali, kailangan mas madagdagan pa, o kaya naman, puntuhin talaga kung saan yung mas kailangan yung tulong, o kaya naman yung alalay. Sir, ang suspension po na inimpose ng Ombudsman kay Mayor Binay ay 6 na buwan lang naman Ba't hindi na rin natin siya pagbigyan doon sa 6 na buwan na yun? Total naman, after naman po nung 6 na buwan na yun, pwedeng magkaroon na ng desisyon ng Ombudsman patungkol doon sa kasong kanyang kinakaharap. Alam niyo po, sa totoo lang, pagdating po riyan, hands off po ako. Ako po tatalima lamang doon sa batas para hindi po tayo maliligaw. Sabi niyo po, immediately after itong kontrobersyang ito, mission accomplished, sabi niyo, ang isang Romulo Kid Peña sa kanyang pag-perform bilang whether acting or mayor. Ano pong ibig sabihin nun? Kasi hindi namin masyadong nalaman Alam niyo po, yung aking barang hawak-hawak nun, kumbaga sa talagang parang kumbaga puro butaw. Ibig sabihin, puro mahihina ang baraha kong hawak. Hindi ko po mahawakan ng city government, yung pinaka-building. Hindi po ako mabigyan ng pagkakataon makapag-lead. Pero sa ganung pagkakataon, nakita ko ang isang bagay. Naikot ko po ang lungsod ng Makati, naramdaman ko ang pagtanggap sa akin ng aming pong mga kalungsod. At doon po nakita ko unti-unti sa pag-iikot, lalong-lalo na nagbigay po kami ng parang People's Day. Unti-unti nalalaman namin na ito talaga yung problema. Sa pagkakataon pong yun, yung ibinigay sa akin na ilang linggo, sapat para makita ko na ang pagtanggap sa ganong klaseng aspeto, hindi naman tungkol sa kung ano pa man yung nandun na kaganapan. Kung merong kaso, kung ano pa man. Ang tinitingnan lang doon, yung parang ang feeling ng iba, makakita man lang ng parang medyo may konting bago. Habang ginagawa po namin yun, nakita ko po na tamang-tama na napapanahon na kailangan bumaba po talaga kami lahat ng lungsod at isa-isa kung kinakailangan. Matrabaho po, alam ko. Pero yun ang pinanggalingan nyo bilang barangay official nga. Doon po tayo sanay. Parang kumbaga sa parang doon sa kinasanayan ko, doon ako nalagay. Hindi po ba, sir, sa 6 na buwan na supposedly suspension ni Mayor Binay, parang napaka-eksi po yun. Ano ang kaya mong gawin doon sa 6 na buwan na yun na pwede makapagbago ng buhay ng isang taga Makati? Unang-una po, meron na po kaming roadmap. Ito pong roadmap na to is not meant para ako po mag-assume ng kung ano pa man. Yung roadmap po na yan, para sa pansarili ko. Na kung ano po yung nararamdaman kong kakulangan sa senior citizen, sa livelihood, sa education, at lalong-lalo na po dun sa ating mga teachers, yung kanilang mga benepisyo na dapat ibigay na lahat nang sa gayon, sila ay inspirado lalo na magturo. Marami pong, kumbaga, nasa isip po natin na itinatago lamang po natin nang sa gayon, pag sakasakaling may mga ganitong pagkakataon, mailalabas po natin. Unang-una, tandaan nyo po, napakahirap po ng papel ng nag-iisa na oposisyon. Doon sa pagkakataon na yon, nagbibigay respeto po ako sa lahat
nung kanila pong mga inilalagay sa konseho, yung mga resolusyon, ordinansa. Dahil alam ko naman po na yun naman po ay para sa kabutihan ng lahat. Pero sa pansarili ko pong barometro sa aking sukatan, may naiisip din po ako na mas magpapaibayo ng serbisyo dun sa kabuuan po ng Makati. Was there a single instance, Vice, na nung panahon kayo nagpe-preside bilang Vice Mayor, na inopose nyo ang budget ng Makati or inayawan nyo o hindi, ayaw nyong pirmahan ang budget ng Wala Makati? po. Wala po tayo doon. Why? Kasi po ang pakiramdam ko, lahat naman po sila iniayos sa tamang pamamaraan yung mga budget na nandun. At yung pagdidesisyon, nung pagboto po doon sa mga ordinansa at resolution at maski sa budget, hindi po nakaatang sa aking balikat. Nakaatang po yan sa konseho ng lungsod ng Makati. At hindi naman pwedeng ikaw lamang ang may desisyon hindi doon. po, hindi po. At kahit paano, lahat ng magagandang proyekto naman, sinuportahan nyo. Opo, sinuportahan ko po yung lahat ng magaganda na proyekto. Bakit hindi kayo dapat isama sa contempt? O bakit hindi kayo dapat masama sa pag-contempt sa inyo ng korte? Sumunod lamang po ako sa batas. At ang nag-utos sa iyo ay ang DILG. Opo. At pagkatapos, sir, dito po, nung mag-iikot na kayo, ano naman ang nag-iba sa reception ng tao nung vice mayor ka at nung reception na ikaw ay mayor na? Alam niyo po, nung isang araw, pagkabalik ko po sa vice mayor, nagpalit na po ako ng gayak. Ako po yung madalas nakamotor. Opo. Nag-ikot na po ako. Nung ako po ay nag-iikot as acting mayor, natatawa po ako kasi tawag sa akin, Mayor. Nung po Nakakapanibago po ba yung ganon? Hindi naman po, natatawa lang po ako kasi sa akin lahat ng bagay na ito ay trabaho lamang, pansamantala. Nung matapos po yun, ako naman yung nagpapalit. Mayor, hindi po. Vice Mayor na po ako ulit. Mayor ka sa amin. Vice Mayor na po ako. Yung ganong klase ng aspeto, bagamat ika nga para sa akin tinatanggap ko yun ng buong puso, ang akin pa rin doon yung kahit papaano dapat smooth pa rin yung operation ng lungsod. Dahil ba bumalik ka na bilang vice mayor, patuloy pa rin ikaw pupunta sa baba, patuloy ka pa rin makikipag-ugnayan sa ating mga kababayan sa Makati? O baka naman titigil na dahil sa, siyempre, vice mayor na ulit, hindi naman mayor eh. Nako, hindi po. Lalo po akong magsisipag at lalo ko po ipapakita sa mga taga-lungsod na nakumpleto ko po yung proseso. Ako po ay itinalaga ng ombudsman, ibinaba sa DILG, nag-acting mayor. Ako naman po ay sinabihan, merong pagpapala ng ombudsman at dinaan din sa DILG na kailangan na po akong bumalik dahil din po sa pagrespeto sa Court of Appeals at bumaba po ako bilang Vice Mayor. Nung pong kayo ay nag-mayor, nagkaroon po ba kayo ng kahit pagkakataon o nag-extend ba lang kayo ng arm of peace kay Mayor Junjun Binay? Kahit paano makausap man lang po ba? Alam ko po doon sa iba ko pong mga interviews, paulit-ulit na sinasabi ko po na kung gusto po akong kausapin ng ating mahal na punong lungsod, agad po ako sa kanya pupunta. At doon din po sinabi ko na lahat ng bagay, may pagkakataon, pwedeng pag-usapan. At ngayon po na natapos na itong kontrobersya na ito, in the meantime, habang dinidinig pa ng ating Korte Suprema, nakapag-usap na po ba kayo o may mga pamamaraan na para kahit paano makipag-usap ang punong lungsod at ang pangalawang punong lungsod? Ako po hanggang ngayon, kung sakasakali, baka maaaring sagutin po ako, willing pa rin po ako makipag-usap. At nang sa gayon, para malaman po namin o makapagpaliwanagan kami. Dati po sabi nyo talaga naman kami naman ay magkaibigan ni Mayor Junjun Binay kahit naman ang kanyang butihing ama. Ngayon po ba, medyo yung relasyon na yun ay patuloy pa rin na maganda o medyo may konting strain, nagkaroon na ng strained relation? Alam niyo po, simula po nung naupo akong Vice Mayor, hindi na po kami nakakapag-usap o nakakapagkita. Sa akin kasi, sa lahat po ng bagay, importante po yung una, kailangan marunong tayong magpatawad. Ikalawa, dapat po inilalagay natin kung loloobin po ng Panginoon, talagang dapat po talaga mag-usap kami. Doon pa sa mga hindi nakasweldo, sa mga na-late ang sweldo, lalong-lalo na sa konseho. Opo. Kahit paano ba nakapag-express na kayo ng inyong apology, sorry, o pasensya na kayo muna, talaga namang dala ng pangangailangan, dala ng pagkakataon? Meron po akong mga ilan na nasabihan. Hindi ko naman, yung sinasabi na, hindi ko naman kailangan paliwanag, alam namin ng batas. Pero doon po sa hindi pa, humingi po ako ng paumanhin. Ako po ay nailagay rito, doon sa pagkakataon na yon, para sumunod po doon sa batas. At doon po sa pagsunod na yon, humingi po ako ng paumanhin, nasagasaan po kayo. At kami ba, maaasahan ba namin na, sir, na dahil ikaw ay siyempre naka-experience maging mayor kahit ilang oras, kahit masabihin mo minuto, ito po bang second term nyo ay ma-extend ng another term o mag-expect kami na ito ay isang panibagong term sa ibang posisyon? Alam niyo po,
sasagutin ko po lahat yan sa tamang panahon. Pero ngayon po, mas ano po ako doon sa aking pagiging Vice Mayor. Hindi kaya ito nangyayari ngayon sa Makati, sa calm before the storm? Hindi kaya ba kami mangyayari pa mas mabigat kaysa doon sa nangyari na before? Marami na pong nagpasabi sa akin ng ganyan. Pero ulitin ko po, bumalik na po akong Vice Mayor at tinutupad ko na po at ginagampanan ang lahat po ng tungkulin at obligasyon ng isang Vice Mayor po. At masasabi nyo kahit paano, normal na muli ang political situation sa Makati. Hindi yung doon sa amin sa Makati, dalawang mayor eh. Normal na po ang mayor po ng Makati, si Mayor Junjun. Ako po yung Vice Mayor. At sana po kahit papaano, maisip po nila na ako po ay tumutupad lamang po dun sa akin tungkol. At ano ang pinaka mabigat na kinakaharap ngayon ng Konseho ng Makati na kailangan ma-actionan kaagad? Marami pong naka-agenda ron, pero sa katotohanan, sa tingin ko po, nagpo-focus po sila ngayon dun sa mga bagay na dapat pong ipatupad. Hindi po ba bilang Vice Mayor, sir, ng Makati, may mga kapangyarihan ka rin na makapagpatawag ng tao o makapagpakuha ng mga dokumento? Yung ba ay patuloy at continuing process sa part po ng Office of the Vice Mayor? Meron po kami mga dokumentong nakukuha pag nagre-request kami. Meron pong iba na medyo natatagalan. Meron naman pong iba na parang ang pakiramdam namin, nahihirapan kami. So, sa tingin ko po naman, sa ngayon, hindi ko pa po kasi nakakaharap ang konseho. Pero siguro po dapat manatili po yung ganun. At bilang panghuling katanungan sa akin, Vice, bakit kinakailangan baguhin ang isang bagay na nabibinipisyo naman ng tao? Maganda naman ang lungsod, maganda naman ang pagtingin ng mamamayan, maganda naman yung perception, hindi lamang ng mga mamamayan ng Makati kung hindi ang buong Pilipinas. Ano pa ang kinakailangan babaguhin sa Makati? Alam niyo po, marami po. Sa katotohanan, hindi po yung kailangan baguhin. Kailangan po kaming mga public official, lalong-lalo na po ang inyong lingkod, darating po sa punto na kailangan kami po pag nakatapos ng termino, magbigay daan sa iba pa hong henerasyon na naniniwala naman po kung magagaling sa paglilingkod. Doon sa aspeto na yun, doon mo lang makikita ang tunay na kalayaan, doon mo lang mararamdaman na dapat maging inspirasyon ang bawat nagsisilbi sa pamamagitan po ng pagpapakita ng magandang ehemplo. At bilang mensahe nyo sa ating mga kababayan sa Makati, sa inyong mga constituents, sa mga naniwala sa inyo at mga hindi naniniwala sa inyo, at sa buong bansa na talaga namang nakita itong telenovela na nangyari sa Makati, pakikausap niyo po sila. Sa lahat po ng nanonood, ako po nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin. Dito po sa pagkakataong ito, naniniwala po ako na ipamalas ko yung mithiin ng aking puso na makapag-serbisyo pansamantala. Wala po akong gustong agawin na posisyon, bagkus ako po itumutupad lamang sa aking tungkulin. At doon po sa mga tao na nagkaroon ng problema, doon sa proseso na yon, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo at sana maintindihan po ninyo na lahat ng bagay na ito ay hindi ko po ginusto. Nagkataon lamang tayo po ay talagang paulit-ulit sumusunod po sa batas. Ay, yun. Kita niyo naman po mga kasambahay. Maraming salamat sa Honorable Vice Mayor Romulo Kid Peña ng Makati City. At siyempre, sa ngalan ng Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Ako po si Atty. George Erwin Garcia at ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Maraming salamat.